Sound check. Brace, brace. Sound check. Brace, brace. Brace, sound check. Sound check. Brace, sound check. Brace, brace. Sound check. Brace, sound check. Brace, brace. Sound check. Brace, brace. Sound check. Brace, brace. Brace. Sound check. Sound check. Brace, brace. Brace. Akin to. Brace, sound check. Brace, sound check, brace.
Umayos na po tayo at tayo na po yung mag-uumpisa po sa ating pong gawain. Good morning, church! Good morning din po sa ating mga viewers via online. Hallelujah. Sige po, tayo po muna ay mag-settle po sa ating mga inuupuan. Okay. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! This is the day that the Lord has made. Kaya nararapat lang na ating itaas, ating sambahin ang ating buhay na Diyos. Let's praise the Lord! Hallelujah! Halina't magpuri sa ating buhay na Diyos. Tayo'y magdiwang na dahil si Jesus ang ating tagumpay. Walang makakahanan, puso'y sisigla. Pag-ibig niya'y tunay, walang kapantay. Sumigaw at papuri si Jesus ang Hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw at papuri si Jesus ang Hari, walang higit pa sa pag-ibig niya. Halina't magsaya, tayo'y magdiwang na dahil si Jesus ang ating tagumpay. Walang makakahalang, puso'y sisigla. Pag-ibig niya'y tunay, walang kapantay. Sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari. Sumigaw ng papuri, sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari. Sumigaw ng papuri, sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari, walang higit pa sa pag-ibig niya. Tunay nga na walang makakahigit sa pag-ibig na Diyos. Amen! Hallelujah, Jesus! Yes, Lord, we worship you, Jesus. Sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari. Sumigaw ng papuri, sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari. Sumigaw ng papuri, sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari, itataas ang ngalan niya sa buong buhay ko. Sumigaw ng papuri si Jesus ang Hari, walang higit pa sa pag-ibig niya.
Let's shout Yahweh! Pala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay Yahweh, Yahweh. Ikaw ng lahat ng nilalang Yahweh, Yahweh. Pala'y bumubuhos na Yahweh, let's shout Yahweh. Pala'y niya'y may kagalingan Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay Yahweh, Yahweh. Ikaw ng lahat ng nilalang Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Woo! Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! O Jesus, tunay ang Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na nararapat itaas, O Lord God. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo.
Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko apitin dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Cristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Cristo. May lakas ang ngalan mo, Lord. Pinupuri ka namin, oh Sa simula pa, ika'y naging tapat. At palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan, sa pangalan mo may kagalingan, sa pangalan mo may katagumpayan, sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Sa simula pa, ika'y naging tapat. At palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan
Sabi po sa kanyang salita, sa John 1:12, ang lahat na tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging Kanyang anak. Amen? Kaya mga kapatid, kung tinanggap mo si Jesus, sumasampalataya ka sa Kanya at pinili mo siya, di ka na dapat mangamba sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah! Let's declare that today. Let's declare that today that we are the child of God. Hallelujah! Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Amen, Lord. Ikaw ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba. Anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Siya tatanggapin mo at piliin. Di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Tatanggapin mo at piliin. Di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Sa pangalan mo may kaligtasan. Amen, Lord. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo
privilege it is, Lord, to be called your children, Panginoon. Kaya patuloy ka namin, Lord, itataas. Pangalan mo lamang, Panginoon, ang aming ihahayag, ang aming pupurihin, O Lord God. Sapagkat sa pangalan mo, Panginoon, tunay na naranasan namin ang kagalingan. Tunay na naranasan namin ang kapayapaan. Tunay na naranasan namin ang kalakasan. Hallelujah, Jesus. At sa pangalan mo lamang, Jesus, tunay na nakaroon kami ng kaligtasan. Hallelujah, Jesus. We praise you. We praise you, Lord. We lift you up your name, Jesus. Your name is above all names. Oh, Jesus. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, Yes, Jesus. may kakalingan. Oh, thank you, Lord. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Yes, praise God! Bigyan natin siya ng masigabong palakpak. Hallelujah! Hello. Blessed good morning po sa bawat isa. Good morning, everyone. Sige po, mag-start na po tayo sa isa pang gawain sa umagang ito. Ang pakikinig po ng kanyang salita. Ayan, sige, bago po natin basahin yung topic natin sa umagang ito, tayo po muna ay humingi ng gabay, patnubay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Panginoon, Ikaw ang buhay, dakila, nag-iisang Diyos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, ng marami sa umagang ito. Na kami po ay dinala mo, dinako mo, pinagkatipon mo sa isang layunin, Panginoon, na marinig ang mensahe mo sa umagang ito. Maparangalan ka sa aming kalagitnaan, O Lord God. At ang buhay po namin ay mabago sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong buhay na salita na aming pong pakikinggan. Lord, help us, Panginoon. Tulungan mo kami. Gamitin mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Siyang mangungusap sa amin, Panginoon. Ang tunay na kadakilaan ay hindi po nakabase sa mundong ito, kundi nasa pamantayan na itinakda mo sa iyong mga salita. Lord God, salamat po, Panginoon. Tulad ng iyong salita, na ito po'y mapa, Panginoon, na siyang nagdadirect, nagnanavigate sa aming mga buhay, Panginoon. At ganun din po, Lord, tulad ng isang espada, na siyang blade, spiritual blade, na magbibigay po ng surgery para po sa aming character formation. Lord, salamat sa umagang ito. Ikaw at ikaw lamang ang maparangalan at ang iyong lingkod ang siyang maibaba sa kanyang buhay. Purihin ka
sambahin ka sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen and amen. Po, pag-uusapan po natin sa umagang ito ay mula po sa aklat ng Mark at pinamagatan ko nga pong itong service is His nature. Mula po sa aklat ng Mark chapter 10 verse 32 to 45. At ganiri po ang sinasabi. They were now on the way up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them, ang disciples po niya. The disciples were filled with awe, and the people following behind were overwhelmed with fear. Taking the 12 disciples aside, Jesus once more began to describe everything that was about to happen to him. Diba? Nagkaroon po ng pag-meeting, pag-uusap. Listen, he said, we're going up, up, up to Jerusalem, where the Son of Man will be betrayed to the leading priests and the teachers of religious law. They were sentenced to him today to die and hand him over to the Romans, sa Gentiles. They mock him, spit on him, flog him with a whip, and kill him. But after 3 days, he will rise again. Then James and John, the sons of Zebedee, came over and spoke to him. Teacher, they said, we want you to do us a favor. Ano kaya yun? What is your request? He asked. They replied, when you sit on your glorious throne, we want to sit at places of honor next to you, the one on the left and the one on the right. But Jesus said to them, you don't know what you are asking. Are you able to drink from the bitter cup of suffering am I about to drink? Are you able to be baptized with the baptism of suffering I must be baptized with? Oh yes, they replied. Diba? Mayabang po yung kanilang sinabi. We are able. Then Jesus told them, you will indeed drink from my bitter cup and be baptized with my baptism of suffering. But I have no right to say who will sit on my right and on my left. God has prepared those places for the ones He has chosen. Diyos Ama lang ang nakakaalam. When the 10 other disciples heard what James and John had asked, diba nang narinig po nila yun, were indignant. Galit po sila. Bad trip, naasar. Ganito pala tong dalawang disipulo na to, naghahangad ng posisyon. So Jesus called them together and said, meron po ulit pag-meeting. You know that the rulers in this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you, it will be different. Yan, nagbabago po, nag-iiba. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give His life a ransom for many. Ngayon po, sa panahon natin, napakagulo ng mundo, di po ba? Marami pong mga sikat, marami pong mga influencer, maraming mga matatanyag na tao, maraming magagaling, maraming mga gwapo. Tignan nyo nga yung mga katabi nyo, ang gwapo, di ba? Ang daming magaganda sa panahon natin ngayon. Di ba? Yung tao, yung mga mayaman, payaman ng payaman. Yun ang gusto nating makikita di po ba? Yun yung worldly view. Yung mga pinapalakpakan ng mundo. We admire leaders who are wealthy, innovative, at in command. Di ba? Yung parang brusko ang dating. Isang sabi lang nandiyan na agad. Tingnan niyo po yung buhay po ni Jensen Wang.
Hindi ko lang po nailagay sa slides. Si Jensen Huang ay isa pong CEO, President ng NVIDIA. Ito po yung parts na meron po tayo sa ating mga computers. Graphics cards, kung tawagin. May isang tao na nag-interview sa kanya, dinala siya sa kanyang podcast. Quote and quote at sinabi po ni Jensen Huang, "You know, I used to clean toilets. Everybody, I clean more toilets than all of you." Yun po kanya yung quote and quote na sinabi. Siyempre marami pong nagtawanan. CEO ka, di po ba? But the point was very clear. Before titles, diba, bago yung tagumpay, bago yung kadakilaan, bago yung success, bago yung applause ng napakaraming tao, he learned how to serve others. Nasa baba siya, bago siya nasa tuktok. Nagsimula siyang dishwasher, nagsimulang tagahugas ng CR ng iba't ibang mga tao, bago naging matagumpay sa buhay. Pag-uusapan po natin sa umagang ito, yung kadakilaan. True greatness that God teaches us. Yung totoong magaling, yung totoong dakila sa harapan at sa paningin ng Diyos, na iba sa pamantayan ng mundong ating ginagalawan. Sa Mark chapter 10, we met a very different kind of leader. Pag binasa niyo po yung verse 1 up to here, makikita niyo doon na iba't iba yung tao na kausap ng Panginoon. Chapter 1 describes the Pharisees. At pag tumalon po kayo, makikita niyo rin yung rich young man na meron ding impluensya sa gobyerno. Kaya naman, pagdating dyan sa chapter 10, verse 32, inumpisahan na ng Panginoon yung kanyang paglalakad patungo sa kanyang kamatayan. Jesus is not walking into wealth or prosperity. Hindi sa palakpak ng mundo o maging sa political power na iniisip ng kanyang mga disipulo. He was walking ahead of disciples. The story, he was walking to his death. He was walking to the sacrifice of the cross. Nakatingin siya dun sa cross abang papunta po sila sa Jerusalem. He was walking to a place where he will embarrass, kukutsain, pagtatawanan, di po ba paglalaruan. Nakakahiya, no? Pero yun yung goal ng ating Panginoon. Yun yung target niya na marating, yung cross of Calvary. Pero sa mundo, ano yung hahanapin ng mga tao? Diba yung masaya? Gusto nila yung masarap, maginhawa. Baka tulad po nito, malamig. Di po ba? Pero pag lumabas ka, sobrang init. Tagaktak agad yung pawis mo. Si Jesus, baliktad. Pupuntahan niya yung kanyang kamatayan. He goes to a place nobody wants. Diba? Maging yung disipulo nga niya eh. Maging si Pedro, ayaw nga na mamatay ang Panginoon. Pero nirebuke siya. Get away, Satan. Diba? Dahil hindi yan yung kalooban ng Diyos para sa akin. At ang mga hari, they do not toward suffering. Hindi po sila naglalakad. Ayaw nila ng mahirapan. Leaders don't choose the lowest place. Ba't ako pupunta dyan? Diba? Papalakpakan ba ako dyan? Titingalain ba ako dyan? But Jesus chose the place where true greatness in the eyes of God really is. So umagang ito po yung pag-uusapan natin. Kadakilaan ng Diyos. True greatness are not those who are powerful, prominent, famous, and brilliant, but those who choose to be humble, servant like Jesus, who gave His life for the sake of others. Ang tunay na dakila, magaling, mataas, ay nagpapakumbaba, naglilingkod, at nagsasakripisyo sa Diyos at sa kapwa-tao. May tatlong bagay po tayong maiintindihan. And number 1, how do we become great in the eyes of God?
paano po ba tayo magiging dakila sa paningin ng Diyos? Number 1, choose the hardship of the cross before the glory of the crown. Balikan po natin yung verse 32. They were now on the way up to Jerusalem. Di po ba? Naglalakad na sila. Dahil ang custom po nung unang panahon, nauuna yung guro at susundan ng mga disipulo. Habang nagsasalita ang Panginoon, nagna-write note po ang mga disipulo kung ano yung sinasabi po ng kanilang guro sa kanila habang sila po ay bumabaybay. Pero dito, pangatlong beses na pong sinabihan ng Panginoon ng kanyang disipulo, guys, ganito ako mamamatay pagdating natin sa Jerusalem. Makikita niyo po yan sa Mark chapter 8 verse 31, yung unang beses. At pangalawa, chapter 9 verse 30 to 31. Naroon po yan, inisa-isa yan ng Panginoon. At inulit-ulit niya dito. Ulit-ulit, no? Diba? Pero bakit? Kasi meron pong idea ang Panginoon kung bakit niya sinasabi yun. Na gusto niya maging prepared yung kanyang disipulo pagdating nila sa Jerusalem. Pero hindi po ganoon na nangyari. They were now on the way up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. The disciples were filled with awe, and the people following behind were overcome with fear. Di ba? Kasi parang kinakabahan ka na eh. Lord, eto na eh. Nandyan na eh. Andyan na yung krus. Andyan na yung oras para mawala ka. Listen, he said, we're going up to Jerusalem where the Son of Man will be betrayed to the leading priests and the teachers of the religious law. They will sentence him to die and hand him over to the Romans. They will mock him, spit him, plug him with a whip, and kill him. Diba? 3 beses po niyang inulit yun sa mga disipulo. Ganyan ang aking sasapitin. The book of Mark says Jesus was walking ahead of them on the road to Jerusalem, the road to his death. He is showing us something powerful. What is the heart of Christ? Diba? Kasi most of leaders, hindi po ganun ang mangyayari. Hindi, syempre, pinapauna nila yung mga bataan nila. Yung mauna na kayo. Nandito ako sa likod. Pero kay Kristo, baliktad. Iba. Di po ba? Siya yung nauuna doon sa cross. The people following him. Most people will slow down when the cost increase. When suffering is really terrible. Diba? Ganun po eh. Kadalasan, kapag mas nagiging mahirap, nagiging mabigat, nagiging masakit yung pinagdadaanan ng isang Kristiyano, minsan, gumegewang-gewang yung kanyang pananampalataya. Nawawala yung lakas niya. Nawawala yung pagtitiwala niya. At the end, sumusuko siya. Umihinto siya. Pansamantala nga lang. Parang hindi yata maganda yung pupuntahan natin, sabi ng mga disipulo. Bakit kaya tayo sumama kay Jesus? Papunta pala sa kamatayan niya. Jesus is telling us his heart. True greatness, ang tunay na kadakilaan, chooses the difficult path, not the easy road. Ba? Hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. At yun yung gusto niyang ipaintindi sa mga disipulo. Kaya 3 beses niyang paulit-ulit na sinabi yun. Dahil ang tunay na nakadakilaan chooses pain, path of pain, and suffering for a greater glory, for a greater joy. And that the way of comfort and convenience. Diba? Minsan ganun eh. Mas pinipili natin yung mas madaling daan kaysa sa mahirap na pinagdaanan ng Diyos. Difficult path. Yun ang totoong leader. Yun yung totoong magaling. Yun yung totoong dakila sa paningin ng Diyos. Handa siyang magsakripisyo. The cross before the crown. The pain before the glory. So people were amazed because his courage does not make sense. Ibang klase yung leader na si Jesus.
Mas pinipili yung mamatay kaysa sa masarap na buhay. They were also afraid. Bakit? Kasi yung path nila ay taliwas sa path ng Panginoon. At nangangahulugan na kailangan po ng challenge sa buhay nila. Challenge saan? Sa comfort, sa safety. Diba? Lord, ito yung gusto kong puntahan eh. Pero ang sabi ng Panginoon, di dyan. Dito ka sa mahirap. Dito ka sa suffering. Ito muna ang unahin mo bago yung corona. They wanted a comfortable life. Yun yung pananaw ng mga disipulo. Ba't ba sinamahan natin tong si Jesus? Magdudusa lang pala tayo dyan. And there's the surprising message we discover in this passage. The road to true greatness always down, always go downhill. Nag-uumpisa sa mababa. The way up is the way down. Gusto mong umangat? Magpakababa po tayo. Gusto po nating umunlad? Magsakripisyo po tayo. Gusto nating magtagumpay? Paghirapan po muna natin. Jesus is telling us the secret to success, the secret to greatness, the secret to true happiness and true leadership. It's a choosing the path of sacrifice. Iba talaga yung Christian life. It's the path of the cross. Diba? Pasinin mo yung cross. Pasanin mo ito araw-araw. Yan po yung sabi ng Panginoon. It's the message of the cross. It's the value of the cross. Sa inyo, ano ba yung value ng cross na ginawa ng ating Panginoon? Na kanyang binitbit patungo dun sa kanyang kamatayan. Kung walang cross, wala rin pong crown. Kung walang hirap, walang ginhawa. Di po ba? Kung walang pagsasakripisyo, wala pong pagpapala. Sa mundo, iba eh. Pag gusto mong umangat, ano po yung ginagawa? Siraan mo. Di po ba? Sa Facebook. Yung iba, tinatapakan. Gusto mong magtagumpay? Siyempre, labanan mo, kakompetensyahin mo. Pag may business, lalo na pagka pare-parehas ang tinda, magbaba ka ng presyo para maraming bumili. Gusto mong maging sikat? Awayin mo sila. Gusto mong maging yumaman? Diba? Ano pong gagawin mo? Mag-project ka ng fraud control para mabilis. But Jesus was telling us a different path to greatness. Iba yung daan ng Panginoon. Iba yung road niya. Iba yung pathway niya. Hindi po yan pataasan. Hindi po yan pagalingan na iniisip ng mundo. Hindi rin yan patalinuhan. Kung hindi ano po, palaliman ng pagsunod sa Diyos. Maging rooted muna tayo sa Kanyang salita. Patindihan ng pagmamahal sa ating Panginoon. That is the path to greatness, ang pagiging dakila. Malinaw naman po talaga yun eh. In-explain nga yun 3 times ng Panginoon. Diba? Sabi niya po, mamamatay ako dyan. Sasamahan niyo ba ako? Sunod kayo ng sunod sa akin. Yung pupuntahan natin, sasaktan nila ako, mumurahin nila ako, papatahin nila ako. But, ano po yung sabi sa verse 34, yung last? But after 3 days, He will rise again. Diba? Meron pong pangako eh. Kahit na nahihirapan ka, meron pong pangako ang Diyos. 3 days, He will rise again. Hindi natatapos sa cross. Diba? Ang ganda po eh. Nung picture na ginawa ng Panginoon. There's always a hope. May pag-asa sa ating buhay pananampalataya. The end, it doesn't end in death, sabi ng Panginoon. 3 araw, mabubuhay akong muli. The Christian journey, ganun din po yung sinasabi ng Lord. God promised us in this world, we will sacrifice. May troubles tayo, nakakaharapin. In this world, we'll be committed against one another. In sickness, kakaroon tayo ng sakit. Mababangkarap tayo, malulugi tayo sa ating mga business.
People will love us, but at the end, may resurrection. May pag-asa, may pagbuhay. Sabi nga po, yun ang sinasabi ng Panginoon. Sa kabila ng paghirap, ng pagdurusa, mabubuhay po siyang muli. Kayo din, tayo din na tagasunod ng Panginoon. Murahin ka, dudurang ka, hihiyain ka, sasaktan ka. Pero after mong maranasan yan, mabubuhay kang muli. Kaya po yung tanong, why do we follow Jesus? Bakit nga ba tayo sumusunod sa Panginoon? Bilang mga tagasunod ni Jesus. Do we follow Jesus because the benefits, the blessings, the breakthrough na ating nare-receive sa Kanya? Do we follow Him because it's comfortable, convenient na sumunod sa atin sa Panginoon? Or do we follow Him because He is the Lord and the King of our lives? He is the Master ng ating buhay. Diba? Binigay niya yung lahat ng pangangailangan natin. May mga bagay sa mundo na kailangan nating maintindihan na ang tunay na yaman ay hindi po paramihan ng pera. Ang tunay na yaman ay kung si Jesus ang totoong kayamanan ng iyong puso. If our treasure is found in this world, diba? Yun yung pinupurso ng mga tao Yumaman, sumakses. We will always disappointed. Diba? Kasi bakit? Dahil merong mas maangat pa sa atin. Merong taong mas maangat pa sa atin. At ganun ang ganun yun. Kung maangat ka, angatan pa kita. Hindi, kung maangat, ganun po Cycle of life. If our success and happiness is based on the circumstances of life, we will always be frustrated. Di po ba? Ganun at ganun yung mararanasan mo. And eventually, madidepress ka. Bakit? Kasi nauubos yung pera. Dito lang po yan sa mundo. Pumapangit yung ating mga balat. Kumukulubot po yan. Ibig sabihin, tumatanda po tayo. Nagkakasakit tayo. Diba? Tumataba po yung waistline natin na dating sexy. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Tumaba po ba? Naluluma po yung ating mga sasakyan. Kasi sa ibang bansa, upgraded na Tayo, naiiwan na. Nauubos ang palakpak ng mga tao. Nauubos din yung ating mga kaibigan. Pero kung ang ating yaman ay hindi nakabase sa mundong ito, at sa kalagayan ng mundong ito, maubos man yung pera mo, magkasakit ka man, may blessing ka man o wala, may tagumpay ka man o wala, pinapalakpakan ka man o hindi, masaya ka, panatag ka, payapa ka. Bakit? Kasi si Jesus yung treasure mo Siya yung nandito sa puso mo. The things money cannot buy, the things that the world can't offer, the things that people can't give, only Jesus can. Si Jesus lamang po. Diba, tignan niyo yung kanta nung bata kayo. With Christ in my vessel. Ano daw po yung sabi? I can smile at the storm. Kahit gaano katindi yung unos, kahit may bagyong paparating, gaano kasakit yung mga problema na ating pinagdadaanan, basta kasama ko si Jesus, masaya ako. Kakayanin ko. Christians get cancer. Christians get bankrupt as well. Christians go to conflicts. And minsan, yung betrayal, nandyan, di ba? Pag nakatalikod ka, sasabihan ka ng kapwa mo, mananampalataya ng kung ano-ano. But when Jesus is with us, Jesus said, you will have resurrection. You will have life that money cannot give. People cannot give. Diba tawag po dun? Overcomers. Na pagtatagumpayan natin. Diba sabi sa kanta, there's always a rainbow after the rain.
May pag-asa sa dulo ng mga pagdurusa. So sometimes we enter the seasons where following Jesus means difficult path. Minsan hindi naman sakit eh. 'Di ba? Hindi financial problem. Minsan hindi naman kailangan po 'yan, yung physical sickness natin. Ano yung tinuturo nun? Kung minsan yung pagpapatawad. Just forgiving someone who is difficult to love. 'Di ba? Naranasan niyo po ba 'yon? Minsan, nang hirap magpatawad eh. Lord, sakto man ang ginawa ng tao na to. Siya yung nauna eh. Bakit ako lalapit at hihingi ng sorry sa kanya? Jesus, choose the path. Choose the cross. Choose the suffering. Yung papakitaan mo ng awa at pagpapatawad, eh, hindi nga humihingi ng tawad sa'yo. Hindi nga nagsusorry sa'yo. Kahit hindi nagbabago, paulit-ulit yung kanyang ginagawa sa'yo. The path of the cross, the path of the pain, the suffering, the sacrifice, and death. Diba? Yung walang yabang, luno ka ng pride. Diba? Fried chicken, di ba? Masarap po yun. Lulunukin natin yun eh. Lord, ang hirap naman. Siya na nga yung mali eh. Ako pa yung lalapit at hihingi ng tawad. Mamahalin ko pa ba yan? Eh, hindi naman kaibig-ibig. Eh, ikaw ba? Kaibig-ibig ka ba? Gagawan ko ng kabaitan kahit masama yung ginagawa sa akin. Jesus is telling us true greatness is not how much you have or how much you know or how much you acquired. It's not how much applause you earn to the people surrounds us. Yan po yung mundo eh. Yun yung tinitignan nila. Yun yung gusto nilang ma-achieve. Yun yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. But Jesus, iba yung path niya. As Christians, iba rin yung path natin. It's the depth of the cross in our life. Yung handa kang maglingkod, kahit hindi ka pinapasalamatan, kahit hindi ka pinapalakpakan, kahit walang nagmamahal sa'yo. Yung pinaglilingkuran mo lang, hindi nagte-thank you. Hindi na-appreciate yung ginagawa mo. Hindi ka nga napapansin eh. And that's the path of the cross. Diba? Yun yung ayaw ng mga disciples. Yun yung ayaw nilang gawin. Pero Jesus, ginawa niya yun. This passage reminds us that when we see clearly what the world gives us and how painful and difficult the world is, we also see clearly kung ano ba yung standard ng Panginoon. He's not calling us to pain without purpose. He is leading us toward a life that is free and the whole and anchored in His love. Ba? Pinalaya ka na ng Diyos eh. Malaya mo siyang mahalin at maging ang iyong kapwa. The cross is not the end of the story. Hindi po natatapos dun. Jesus always pairs suffering and pain with His resurrection. Dun sa 3 beses niya pong sinabi yun, na 3 beses din po niyang sinabi yun, after 3 days, I will rise again. So when you see the cost of the cross and the pain of the cross and the difficulty of obeying Jesus because of the cross, we become honest. Diba? Lord, ang hirap talaga. Lord, ang hirap talagang sumunod sa'yo. Pero kasama ka namin eh. Kasama kita. You have also a genuine faith. Diba? Doon po natin makikita yung tunay na pananampalataya na tanging Diyos yung nagbigay at hindi galing sa atin. We have hope that grows and grows and grows. At yun yung essential na gusto ng Diyos na maranasan natin sa buhay. Habang kasama natin siya, patungo dun sa cross of Calvary, dun sa road na pinili niyang pupuntahan din natin, yung mamatay na kasama siya. Yung maghirap na kasama siya. Yung magdusa na kasama siya. Yun po yung totoong magaling sa harapan ng Diyos. Yun yung totoong matagumpay. Yung nagtitiis
naglilingkod at nagsasakripisyo para sa Diyos at sa kapwa. Nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. The courage and the humility to ask forgiveness is the path of the cross. Lord, ang hirap. Lord, ang sakit. Pero tutulungan mo kami na ma-overcome to. Tutulungan mo kami na maranasan at magawa namin to. Kundi yung handang magpakumbaba, humingi ng tawad, kahit siya po yung tama. The way of the cross, it's humility, it's servanthood. So Jesus is teaching His disciple through greatness. Yung tunay na kadakilaan is not how much you know, how much you earn, and how much you have. It's how deep you follow the cross before the crown. It's humility, it's sacrifice, it's servanthood. It's dying in ourselves. Yung mamatay tayo sa ating mga sarili. Pangalawa po, choose the humble towel rather than worldly prestige. Mapiliin mo daw yung pagtataguyod ng Diyos at hindi yung applause ng mga tao. Nakakonect po ba tayo dito? Ano po yung sinabi dyan? Habang yung sinusulat po ni Mark to, nung sila'y papunta sa Jerusalem, sinasabi ng Panginoon, ito yung mararanasan ko. Mamamatay ako, aapihin ako. Ito yung mararanasan ko. Pero yung dalawang disipulo, ano yung iniisip nila pag nagtagumpay na ang Panginoon? Lord, ito yung request namin. Lord, ito yung favor namin na isa sa amin sa kaliwa, isa sa amin sa kanan. Diba? Ganun yung pananaw po nila habang sila'y naglalakad patungo dun sa kamatayan ng Diyos. Sabi po dyan, then James and John, the sons of Zebedee, came over and spoke to him. Teacher, they said, we want you to do us a favor. Wow, favor. What is your request? Ano to, genie? He asked. They replied, when you sit on your glorious throne, di ba? Pag napalitan mo na, Panginoon, yung mga naghahari dyan sa Roma, ganito yung pananaw po nila. We want to sit in the places of honor next to you. On your right, and on your left. Sabi ng Panginoon, hindi nyo alam yung sinasabi nyo. Are you able to drink the cup, the bitter cup of suffering that I am drink? Diba? Wala pa po yung Gethsemane sin dyan. Hindi pa po dyan nangyayari. Pero binigyan na ng Panginoon yung kanyang mga disipulo na ganito yung mararanasan ko. Kaya nyo bang maranasan yan? Yung saro ng paghihirap na dadaanan ko? Ano daw po yung ibig sabihin nun? Na yung wrath of God ay ibubuhos sa ating Panginoong Hesus. Yung galit, yung tindi ng galit dahil sa kasalanan po na nagawa natin, sa ating Panginoon po siya ibubuhos. Yun yung mararanasan ng Panginoon. Pero yung dalawang disipulo, di ba? Very proud po sila sa sarili nila. Ano po yung sinabi niyan? Oh yes! Sabi ni James and John. Lord, kaya namin yan. Easy lang po yan. We are able, sabi po nila. Di ba? Ang yabang po nila, no? You will indeed drink from my bitter cup. Oh, totoo, mararanasan niyo yan. Pero hindi pa ngayon. May tamang oras para dyan. And be baptized with the baptism of suffering. Ano nga yung sinabi ni Peter sa kanya sulat? But I have no right to say who will sit on my right and on my left. Wala akong karapatan. Diyos amang nakakaalam. God has prepared those places for the ones He has chosen. Parang iniisip natin, nung binasa ko po yan, kasi narinig ng 10 disciples eh. Diba ano yun po yung sinabi doon? Na bad trip sila, nagalit sila. Ba't ganito yung iniisip ng dalawang disipulo? Hindi, kami rin. Lord, ako rin, gusto ko dyan. Gusto ko sa kanan mo. Yung isa, Lord, gusto ko dun sa kaliwa mo. Pinakikita yung laman ng kanilang mga puso. Hindi nila hangad ang kaligtasan. Ang hangad nila, yung posisyon sa harapan ng Diyos.
Diba? Pag nagtagumpay na sila, pag napalayas na nila yung Roman soldier, yung Roman government, palakasan system ba yan, Lord? Diba? Ganun po yung mundo eh. Diba? May palakasan system. So the passage somehow shows to us how human the disciples are. Something we often try to hide in our hearts. Diba? Bago po tayo magalit sa kanila, kila James and John, tignan po natin yung ating mga puso. Tignan natin yung ating mga iniisip. Nagiging katulad din po ba tayo nila? Na mapaghangad? Lord, masama bang yumaman? Masama bang sumakses sa buhay? Masama bang magtagumpay sa mundong ito na ating ginagalawan? They're not asking for the strength on the road on the cross, of the cross. They were asking for seats. Diba? Yung mga position. Lord, dito ako Lord, ito yung gusto ko Maging top general nila. Pero teka, sabi nga po dun, tignan natin yung sarili natin. We admit na tayo din ganon. Ambitions lives quietly inside our hearts. Tayo rin naman di ba may mga ambisyon? Sino ba yung walang ambisyon dito? Di ba lahat meron, lalo na yung mga nag-aaral. Lord, gusto kong maging doctor. Lord, gusto kong maging engineer. Maging lawyer. Lord, gusto kong mapunta ng Senado kasi masarap dun Lord, sa Kongreso, gusto kong mapunta. Di po ba? Gusto nating yumaman. Gusto nating palakpakan. Gusto nating sumikat. Pumunta kaya tayo sa showtime. Diba? Gusto nating maging matagumpay. Maging maayos yung buhay natin at ng ating mga anak. Masama po ba yun? Sa tingin nyo? Parang di po kayo sumasagot Diba? Hindi yun masama. Hindi masama lahat ng yun. Kung tutuusin, tools yan Kasangkapan yan na ginagamit ng Diyos. Para saan? Para maipakita yung glory. Maipakita yung karangalan niya. Maipakita na buhay siya sa buhay po natin. Sometimes success and blessings and wealth and convenience in our lives and comforts as well. Our family came from God. Blessing po yan ni Lord. Di po ba? The problem is, ano yung problema? When the ambitions turns us away from the heart of God. Yan. Pagka nalalayo ka na sa Panginoon. Diba, Lord, nung nagpe-pray ka, Lord, gusto kong makarating dito. Lord, gusto kong maging... Pero nung ibinigay na ng Lord, unti-unti, nawawala ka na sa ministry, nawawala ka na sa gawain, hindi ka na nga nakakapag-pray, hindi ka na nakakapagbasa, nakapokus ka na dun sa blessing, hindi dun sa blesser. Di po ba? Ambition is good as long as the ambition is aligned to the purpose and will of our life, of God in our lives. Na yung kayamanan mo, nagagamit mo para sa Panginoon. Yung pera mo, ginagamit mo, Lord, para matulungan yung ibang taong nangangailangan. And that's good. Diba? That's pleasing to the heart of God, to the eyes of God. Na yung tagumpay mo, yung posisyon mo na meron ka, yung leadership title mo na nasa iyo, nagagamit mo para sa Diyos at para sa kapwa. Nababago yung buhay ng mga tao dahil sa posisyon na meron ka. Madami ka natutulungan dahil sa iyong yaman. Yung kasikatan na meron ka, na i-inspire mo yung buhay mo dahil sa mga accomplishment mo para sa ibang tao. Gusto ko maging ganyan din na katulad niya. Pero when your title and your prestige and your position and your wealth becomes a selfish ambition, ito na po. Yumaman ka nga, naging lobo naman ang ulo mo. Di po ba? Yun yung mahirap. Yun yung masakit sa harapan ng Diyos. Nalimutan mo na yung mga taong kasama mo sa hirap, kasama mo
kung nasaan ka nag-umpisa. Wala ka nang kilala. Hindi ka na nga makausap eh. Kinalimutan mo na yung nakaraan mo. At yun po yung mahirap sa atin. Yun ang problema sa ambisyon po ng tao. So James and John also have ambition. Lord, nag-ambisyon kami. Gusto ko naman sa kaliwa mo, gusto ko sa kanan. Lord, gusto ko maging secretary mo. Lord, gusto ko maging vice president mo. Diba yun yung pananaw po nila. But for us, sometimes, it's really about self. Ourself. Ako yun eh. Ito tayo eh. Self-promotion, self-entitlement, self-convenient, and self-comfort. Pero hindi sila sinigawan ng Panginoon. Sinabi niya yun with gentleness. Diba? Iinumin niyo ba? Maiinom niyo ba yung iinumin ko? Dadaanan niyo ba yung madadaanan ko? Jesus is not against ambition, mga kapatid. Jesus is against ambition that runs away from the cross. Diba? Tinatakbuhan mo na yung tawag mo. Tinatakbuhan mo na yung mga gagawin mo para sa Panginoon. Okay lang yung ambisyon, basta sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Pero kung tinatakbuhan mo na, kung hinahadlangan na ng mga ambisyon mo, yung kagustuhan ng Diyos sa buhay mo, yun po yung mahirap at nakakatakot. Sa harapan ng Diyos, tayo ay nagkakasala. So James and John want a throne. Gusto nila yung throne. Gusto nila agad yung napakataas. Nasa taluktok sila ng bundok. But Jesus will walk towards the thorns. Diba? Ang ganda po, no? Yung thorn, pero pag wala ang throne, kailangan may thorns muna. May tinik. So parang sinasabi niya, kayo gusto nyo kagad ginhawa eh. Gusto nyo kagad tagumpay. Gusto nyo kagad upuan, trono, titulo. Pero ang gusto ng Panginoon, yung mga tinik. I choose the cross. I choose the spit. I choose the shame of the people that I will walk on. Ito muna ang unahin natin. Jesus is teaching them. Yung mga totoong magaling, yung mga totoong matagumpay, ang pipiliin po muna nila yung masakit, yung mahirap. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Yun ang nais niya. Hirap kaya magpatawad, Lord. Lalo na yung kaharap mo. Lalo na yung katabi mo, Lord. Lord, yung katabi mo, ang hirap eh. Ang hirap magmahal. Ang hirap maglingkod. Madali ba maglingkod, mga kapatid? Diba, mahirap. Pero, that's the right path. Diba? Yun yung path na sinundan, na ginawa, dinaanan ng Panginoon as followers. Doon din yung path na gusto niyang puntahan natin. Jesus chose the path of the cross because true greatness is not in how much you have or how much you know, how much you have acquired, how much applause, how much followers na meron ka. It's how deep your love for God is. And you willing to do anything to sacrifice and to serve God and others. Jesus is inviting us to release ambition that rooted in ego and selflessness. Diba? Lord, alisin ko muna yun. Rather, to embrace ambition rooted in love of God. Love for God and love for others. Ambition that seeks to serve and to bless, to lift others, and to point others to Jesus. Ano ba yung ginawa ni Jesus sa cross? Bakit ba siya nasa cross? Bakit kinakailangan niyang daanan yung cross? Palaliman yan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Diba? Yung iba nga, kita mo nga, ang daming pera, pero wala silang pakialam sa iba. Nag-aaway-aaway sila, nagtatalo-talo sila,
kung sino yung tama, kung sino yung mali. Di po ba? Hindi yun yung pananaw ng Diyos eh. Hindi yun yung standard ng buhay Kristiyano. Meron po akong kilalang mag-asawa na bagamat nami-misinterpret po sila minsan. Siguro dahil na rin sa kanilang nasasabi, dahil sa kanilang nagagawa. Pero yung heart nila, higante, napakalaki. Kaya I admire this marriage. Di po ba? Na sila yung nag-open kung bakit dapat tayo nandun sa cross. Nandun tayo sa path na gusto ng Panginoon. Lord, di ako mayaman. Di ako milyonaryo. Wala akong sandamakmak na pera o na bank account. Kasi wala naman akong project sa flood control eh. Kaya wala po ako nun. Hindi po palakihan, kundi palakihan ng puso sa Diyos at sa kapwa. True greatness is how you treat those who are lower than you. Paano ba natin sila kausapin? Paano po ba natin sila itrato? Kasi kung minsan, sumasabay tayo sa mga VIPs, sumasabay tayo sa mga makapangyarihan, paano yung mga mas mababa sa atin? Paano natin sila tinatrato bilang isang lingkod ng Diyos? Our ambitions get misguided when they revolve around ourselves. Pag umiikot lang sa mine. Diba? Yung mga nag-ano po dyan. Nasa nagti-TikTok, diba? Nasa Shopee. Mine. Yung lagi pong sinasabi. When our prayers become more about our convenience, our comfort, rather obeying God. Diba? Pag, Lord, gusto ko nito. Lord, dalhin mo ako dito. Lord, gusto ko maranasan to. But when our dreams centered around what God wants us to do for us, rather we will follow the path of the cross instead. Doon tayo nakatingin. Doon tayo nakapokus. It's a hard check for us. Napakahirap po na magdesisyon sa buhay natin. Wealth is not evil. Ambition is not wrong. Success is not bad. As long as we align our hearts with the heart of God. But when ambition, success, and wealth becomes a barrier, nagiging hadlang sa gusto ng Diyos, it becomes an excuse and an alibi to run away from the cross. Diba? Kung doon ka pinapapunta ng Panginoon, Lord, gusto ko dito sa kabila. That's the time we were sinning in the eyes of the Lord. And lastly, may tanong pa po, why do I want what I want? Yan, iiwan ko po sa inyo yan. Diba? Bakit nga ba natin gusto na yumaman, gusto yung ating mga ambisyon na maranasan natin, ma-accomplish natin? And lastly po, choose the humble towel, not the impressive throne. Piliin mo daw yung pagpapakumbaba at hindi yung pagpapasikat. Jesus called them together. Sabi nga po dyan. Tinawag muli sila. Hindi kayo mga apostol, disipulo. Ali kayo. Meron silang gathering. May pag-uusap po sila na gagawin. You know that rulers in this world lord it over their people. And officials flaunt their authority over those under them. Diba? But, sabi nga po niya dyan, but among you, it will be different. Ibang aura. Nasa ibang senaryo po ang Panginoon na gusto niyang makita ng kanyang mga disipulo. Ito yung pinakadakila. Ito yung magaling. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. Diba? Yung Greek word po ng slave, diyan na binanggit is doulos. Di po ba? For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and give His life as a ransom for many.
In-example niya yung kanyang sarili. Kaya nga ako nandito sa inyong harapan para mamatay para sa inyo. Para danasin yung hindi nyo madadanas na dapat kayo dahil sa inyong mga pagkakasala. Binuksan ng Panginoon. Parang naghulog siya ng bomba dun sa, di ba? Ano ba yan? Sa Wasaki. Nung time na yon, he dropped the bomb. Boom, sabog sa isipan ng mga apostol. Sila, worldly view. Yung kanilang kasikatan, yung kanilang kagalingan, yung kanyang kadakilaan. Pero sa Panginoon, sa paningin ng Diyos, ito, maglingkod muna tayo. Maglingkod kayo. Maging alipin kayo ng lahat. Yun yung nais ng Diyos na i-emphasize. You want to be a leader? You need to be a servant. You want to be the greatest of them all, sabi nga ni Maleficent. Mirror, mirror on the wall, who's the greatest of them all? Slave, di po ba? Being a slave in the eyes of many. Baliktad sa Panginoon, pamantayan ng mundo. Gusto mong tumaas, tapakan mo muna yung iba. Gusto mong umasenso, kalabanin mo yung iba. Gusto mong sumikat, siraan mo yung iba. Sabi ng Panginoon, gusto nyo maging matagumpay, paglingkuran nyo yung iba. Gusto nyo umasenso, mahalin nyo yung ibang tao. Gusto mong maging mayaman, yakapin mo, tanggapin yung mga hindi mayaman. In the world system, greatness is measured by authority, visibility, in command, control, and prestige ng tao. Leaders climb up. Di po ba? Laging ganun They gain followers, social media, they secure influence, and often they do it by standing on the efforts of others. Tinatapakan nila. Yun ang sistema ng mundo. Jesus names this often not to condemn leadership itself, but to expose yung laman ng kanilang mga puso. Leadership and that self-exaltation. Gusto nila yung, pogi ba ako? Ganda ba ako? Diba? Gusto nila yung maraming followers. Ang leader daw sa mundo, sikat, bossing ang dating. Di po ba? Maraming wang-wang. May mga nakasunod na escort. May mga nakasunod na bodyguard. May spotlight. Diba? Ganun po Pagka wala pa yung presidente, di ba? Hindi mag-uumpisa yung meeting. Pag may kulang, hindi mag-uumpisa yung activity. Pero sabi ng Panginoon, hindi ganyan. Hindi dapat ganyan. You become the slave of all. Sabi nga dyan, yung Greek word po na ginamit niya sa slave is doulos. It's a person with no rights, no privileges, no comfort, no salary, but obeys the master with his pleasure and delight. Handang magsakripisyo, handang sundin kahit na mahirap. The doulos who became the slave of all, hirap po ng ganyong trabaho, ng ganyong serbisyo, ng ganyong gagawin. He turns the entire idea upside down. Whoever wants to become great among you must be the servant. Kingdom greatness does not climb the ladder. Hindi po tayo ganun. It carries the towel. Nag-uumpisa sa mababa. The way up is the way down. The path to honor is paved with humility. Nasa baba tayo. Sinasabi ba natin na nilo-lower ba ng Panginoon yung standards? Hindi. Nire-redefine po niya. Binabago niya yung pananaw ng mundong ito. Hindi ganyan ang pamantayan sa paningin ng Diyos. Pagdating sa kadakilaan, pagdating sa tagumpay, pagdating kung sino yung magaling. He gave His life as a ransom to save others. Diba? Yan po yung nakakamangha sa ating Panginoon. Jesus is the one who spoke creation into existence. Diba?
Siya yung salita na nagkatawang tao. Siya yung Diyos, yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. He owns the heavens and the earth. Mayaman, makapangyarihan. Pero bumaba siya sa lupa. Sabi nga sa Pilipos, inubad niya yung kanyang pagiging Diyos. At namuhay na katulad po natin. Namuhay bilang isang alipin. Diba? Hinugasan niya yung paa ng mga disipulo, yung napakaduming mga paa ng mga disipulo. Pinagaling niya yung mga may maduduming karamdaman. Minahal niya yung mga taong ayaw mahalin nung time na yun. Diba? Kinatatwa, hindi pinapansin, iniiwasan at pinandidirihan. Pero siya, ninakap sila ng Panginoon. Pinakitaan ng pagmamahal. He fed the hungry, he healed the broken, and ultimately gave his life as a ransom for many. So service is not just something Jesus did. Service is who Jesus is. Diba? Kaya nga po yun yung title natin Service is His nature. Yun yung kanyang antas. Yun yung kanyang natural na ginagawa. Tingnan po natin, ano ba yung servanthood, sabi nga po dyan. Sa ating marriage, sa ating church, sa ating workplace, sa ating friendship. Ano ba yung itsura ng tunay na servant? Diba? Minsan, pagdating sa asawa, kayong mag-asawa, nag-aaway, diba, nagtatalo. Minsan may mga lumilipad Di nga lang kung ano yun, no? Diba, binabato na pala nung asawa mo sa'yo. Diba? Naalala ko yung laro nung 90s. Alam niyo ba yung Pac-Man? Sino ba yung nakakalam ng Pac-Man na laro? Diba? Ano yung ginagawa ng Pac-Man? Parang mga misis daw yun no? Ganon. Joke lang po joke lang. Diba ba? Minsan, piliin mo lang yung magmahal umintindi sa iyong asawa, makinig sa mga sinasabi niya kahit na sakit sa tenga. Kaya nga may dalawang kamay di ba? At dalawang tenga, para saan? Para pantakip, di po ba? Kahit igit na tama ka, kasi wala kang panalo sa asawa mo. Totoo po ba yun? That's servanthood, di ba? You swallow your passion to be right, to justify your arguments. Ang hirap, no? Instead, you love and you serve and you try to listen to your wife. Sa workplace, paano po ba natin mapipicture yung servanthood? It means honoring people instead of climbing corporate's ladder. Ganon sa mga secular world di ba? Kakagatan, di po ba nag-aaway? Pag nakatalikod ka, chinichismis ka na. Ganito, sinisiraan ka na. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, ginagalang natin yung lahat ng tao. Ano man yung antas nila, ano man yung pinag-aralan nila. Sino man sila sa kumpanya. It doesn't matter. Dahil si Lord, yung ating master. Sometimes servanthood means honoring people instead of climbing corporate ladders. Hindi tayo ganun Diba? Hindi tayo judgmental. Ginagalang natin sila. Hindi tayo nakikipag-agawan sa kanila sa pwesto o sa posisyon. Hayaan mo si Lord, yung bahala sa'yo. Hindi mo sila chinichismis. Hindi mo sila sinisiraan. Kahit na ikaw yung sinisiraan nila. Sa iglesia, it means valuing people who are unseen. Di ba? Meron pong mga tao na kung wala sila, wala po yung mga programa, yung mga activities, hindi po magiging smooth, hindi po magiging, yung flow na activity hindi magiging smooth. Hindi lamang po mga pastors, hindi lamang po mga leaders or elders yung ating nakikita sa iglesia. Hindi lang yung mga worship leaders, hindi lang yung music team. May mga tao tayong dapat pasalamatan, yakapin, kamustahin, na hindi po natin nakikita.
na gumagawa sa loob ng iglesia, na nagtatrabaho, na nagsasakripisyo sa loob ng iglesia. Ganun din po sa friendship. Sometimes servanthood means listening with patience, giving the joy, caring without keeping score. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka nanunumbat na tinulungan mo sila, na niyakap mo sila nung panahon na wala sila. Hindi po yun. Ano man yung issue na meron po tayo sa buhay natin, tayo nakakalamat ang Diyos. Servanthood sometimes swallowing our pride and giving up our right to be right so we can be kind and humble and loving even when it hurts. Sakit, no? That's servanthood. Serving does not make us less. It makes us more like Christ. Naging kawangis at katulad tayo ni Kristo. Dinuduraan, numura, binabato, sinasaktan. Pero handang ibigay, handang magpatuloy, handang magsakripisyo na sumunod sa Panginoon. The world may never applaud us. Hindi man tayo pinapalakpakan ng mundo. But God sees us, notices us, and the people around change us o change because of it. Nakikita ng mga tao, bahala si Lord. Siya na yung bahalang kumilos sa buhay nila. Basta ako, basta tayo, kahit mahirap, Lord, dadaanan ko yung path mo. At yun yung gusto niyang ituro sa atin. Jesus is saying, if you want to know what greatness looks like, tignan mo sa Panginoong Yesus, kopyahin mo siya. Sundin natin siya. Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan para saan? Bumuhay ng patay, magpagaling ng may sakit. Diba? Ganon din po yun. Ano man yung meron tayo sa mundo, kasikatan, magandang buhay, yan ay mga tools, kasangkapan na ibinigay ng Diyos sa atin para magamit natin to glorify God. Maparangalan ng Diyos. Makilala ang Diyos sa pamamagitan ng meron tayo. So power is not bad. Wealth is not bad. Titles and leadership positions are not bad. But we use it like Christ to help others, to heal others, to feed others, to lift others, and to encourage them, to point them to Jesus who really is. That's called redemptive ambition. Diba? Tinatwist mo yung ambition na meron ka to greater glory, na mapasalamatan, maparangalan ng Diyos at hindi ikaw sa buhay mo. Ayan. Last conclusion na po. Sabi nga po before that, so servanthood does not look like a dramatic encounter with people who will spit at us while we are on the path of the cross. Sometimes, it's forgiving someone who hurt you. Di po ba? Sometimes, it's serving someone who is difficult with you. Ang hirap naman kasama nito, Lord. Ang tagal naman lumago. Ang tagal naman umakbang sa ministry. Pero nagtitiis ka. Nag-aantay ka. You will lower your standards para sa mga taong yun. Sometimes, it's apologizing to someone who is lower than you. Diba? Ang hirap po nun, no? Walang boss na umihingi ng tawad dun sa kanyang mga staff. Pero ang Panginoon, ginawa po niya yun. Nagpakumbaba po siya. Hindi madali. Jesus said, truly great people are not the wealthiest, the most successful, the most strongest, and the most powerful. The truly great people are the ones who serve even when it hurts. Are the ones who love even when it's difficult. Kahit mahirap, kahit masakit, path ng cross yung ating tinitignan. Path of suffering, path
out of death. Pero sabi nga doon, after 3 days, I will resurrect. I will rise again. Servanthood. True greatness are not those who are powerful, prominent, famous, and brilliant people, but those who choose to be a humble servant like Christ, who gave his life for the sake of others. Jesus invites us to a different pathway, to a different road, a road that goes down. You want to go up? You must go down. A road where we follow Him at all costs. Diba? Ano man ang mangyari. Lord, I will follow the cross. Ang tunay na dakila, magaling at mataas, ay yung mga nagpapakumbaba, nagsasakripisyo, naglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Sabi nga po dun sa napuntahan namin ni Sister Jenny, servanthood is a lifelong journey. Diba? Hindi natatapos yun. Nag-aral ka man, nakagraduate ka man, nagkaroon ka man ng pamilya, ang lais ng Panginoon ay to be a servanthood. Maglingkod ka pa rin. Ano man ang antas na meron ka sa buhay mo. Diba? Kaya nga sinabi niya dun sa Matthew, di ba? Ano po yung sinabi niya? Come, my good and faithful engineer, faithful doctor, faithful lawyer. Di ba? Hindi. Come, my good and faithful servant. Enter into my rest. Diba? Salamat po sa umagang ito. Pakplakpakan po natin ang Panginoon. Magtapos po tayo sa ating manalangin. Tayo po yung manalangin. Lord, thank you, Lord, sa umagang ito. Thank you, Lord, sa iyong mga salita na binigay mo po sa buhay ng bawat isa. Alam ko, Lord, nangusap ka sa amin, Panginoon. Salamat sa pagpapakita mo ng isang larawan, ng isang napakagandang ehemplo ng modelo na ikaw ay patungo dun sa kamatayan sa cross. Pero wala pong, may kumontra man, Panginoon, sa iyong ginawa. Lord, nagpatuloy ka pa rin hanggang sa ikaw ay mamatay. Hanggang sa muli kang nabuhay at pinatunayan yun ng iyong mga salita. Lord, salamat po. Turuan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Magpakumbaba, na naglingkod, hindi pinaglilingkuran. Tulungan mo kami na mahalin ang mga taong hindi pa namin minamahal. Yung mga taong hindi pa namin napapatawad. Lord, patawarin mo. Tulungan mo kami na mapatawad sila. Salamat po, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Sapagkat ito yung nais mo. Marating namin yung cross. Marating namin yung corona. Pero bago yon, kailangan muna kaming magdusa. Kailangan muna kaming maghirap. Kailangan muna kaming bumaba, ibaba yung aming sarili tulad ng ginawa mo. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan namin, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. God bless po.